Alright, mga kapuso, patay po ang isang bata sa Del Gallego, Camarines Sur matapos daw makalunok ng bunga ng rambutan. Hindi pa alam ng ina ng 2 taong gulang na biktima kung saan nakuha ng anak ang rambutan. Nagulat at nagkagulo na lang daw sila nang hindi na makahinga ang bata. Dead on arrival ang bata sa ospital na malayo raw sa kanilang lugar. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga ganitong insidente? Kaya para dyan, kasama natin ngayon si June Tolentino, isang Certified Emergency Medical Technician. Good morning, June. Good morning, po, sir. Good morning. Ako, napakahalaga nito matututunan natin ngayon, Sir June. Pag-usapan muna natin, ano yung dahilan, bakit na-choke ang tao, especially yung mga bata? Okay, foreign body area obstruction o yung pagkabalunan is the 5th leading cause of death para sa children 5 years and below. Whoa. Okay. And the main reason for this is the chunk of food. Kasi di ba tayo as adult, ang hilig natin magpakain ng bata. Maski ang bata, takbo na takbo dyan, hinahabol pa natin just to feed them. Another thing are the objects na very attractive sa kanilang mga bata. The toys na... Kaya di ba nakalagay nga na warning, choking hazard. Exactly. Or may age requirement sila for toys kasi nga minsan may small parts. True. Plus their behavior na hand to mouth. Correct. Anything na madampot nila, susubo yan. So Kaya yan ang pala. medyo delikado sa kanila. Sir, ilang minutes po ba yung itatagal ng tao o yung isang bata kapag nag-choke o yung walang nalalanghap na hangin? Okay, specifically, mga 4 to 5 minutes. No? Pag walang hangin na pumapasok sa loob ng katawan ng tao, there is, sabihin natin, cardiac irritability. Pero beyond 10 minutes, ang apektado na dyan ay ang brain cells natin, which is, sad to say, irreversible. Irreversible na siya. So yung 5 minutes, 4 to 5 minutes, we have a chance to save that child if we knew what to do. Yes. Diba? Kaya yan ang pag-uusapan natin, Sir June. Paano natin malalaman na choking na pala yun nangyayari bago tayo mag-apply ng gagawin sa bata? Okay, you could see the manifestation dun sa bata, especially when kung mahawak-hawak niya yung leeg niya, no? That's the universal side of choking. Okay. Okay, so once na naka-clutch siya dun sa neck niya, nahihirapan na siyang huminga. Okay, so kasama nun yung discoloration ng kanyang lips or ng face, or we call it cyanosis. So yung bata, very anxious na, scared na siya, feeling of doom. Parang ganun ang nangyayari sa kanya. Pero at least yung sinasabi mo, yung physical manifestation, Yes. nakahawak sa leeg, tapos nangingitim yung labi. Nakagano na siya sa kanya. Yes, Okay. Tapos, makakarinig tayo ng high-pitched sound during the inhalation and the exhalation ng bata. Meaning, there is a partial obstruction dun sa daluyan ng hangin ng bata. Okay, so kung ganito po ang nakikita natin, ano ang gagawin po natin? Well, immediately, tanongin natin yung bata kung halimbawa na-choke siya. Okay, so halimbawa nag-clutch yung kanyang leeg, okay, then pwede natin siyang i-advise na kaya mo bang umubo? Well, kung hindi kayang umubo ng bata, then Anong that's pwesto the time. dapat ng bata kung pinapaubo siya? Nakatayo ba siya dapat? Pwedeng nakaupo? Actually, mas maganda sana kung halimbawa yung bata ay nakatayo. Nakatayo. Kasi, Ito na, Kunyari po. naglaro ng toys, pero tapos tinubo. this object should not be visible. Hindi, kasi maliit lang yung mouth niya. At madali lang. Lima Hindi ilaw, lang eh. ganun eh. Okay. Correct. Assuming na hindi natin nakita yung pagbabara doon sa bata. Ubo. Kaya Hindi mo ba makaupo yung bata. Nagchuchoke ka ba? Kaya Yes. ba umubo? So, ang gagawin natin is, Hindi makaupo. we call it the Heimlich maneuver. Alam ko to. Yeah. The Heimlich maneuver is positioning your closed fist hand, okay, dominant hand mo, just located yung below our rib cage and above our belly button. So this is where the position of your diaphragm. Okay. Above So, belly button. So you have to position like that. Parang mababa. Ito yung pusod ko. Okay. Mahaba yung Dito. ribs ko. Ma'am Susie, so you have to do like, 1 foot forward para may in between buwelo. the legs ng ating pasyente. So anytime na mawalan siya ng malay, hindi ka ma-out of balance. Oo nga, tama. So Alright? naka-anchor din ako Exactly. ganyan, naka-anchor din ako. Okay? And then, grip mo siya. Grip. Then you have to push inward, then upward. Inward, upward. Inward, upward. Okay. Isa pa. What? Inward, upward. Okay. Ayun lumabas. Okay? Until such time na ma-expelled out niya yung object dun sa bibig. Wait, anong age yan pwede? Kasi malaki na si Shira. Okay. Kaya ko Kasi like for example, no? Kasi malaki na siya. Kung halimbawa,
ganito lang katangkad Ayun yung na bata. nga, Okay, you oo, have to kneel down. Luluhod. Dapat, yeah, you have to kneel down. Kung Correct. ganito lang. So, dapat ma-reach mo Tapos siya. ganun din yung pwesto. Yan, Yes. okay. Oh, no. You, ano mo na lang, para makapagbuelo ka, and then at the same time, proper body mechanics should be, kumbaga ba, performed din, no? Okay. So, kung halimbawa, nandiyan si bata, si child, no? Oo. Okay, the location above the belly button and Okay. below the rib cage. So, diaphragm, push inward and upward. And Inward, upward. upward. Inward, upward. Okay. Okay. Okay, isa na lang. 1, 2, 3. Wow! Pero, Wow! wait, nagtatawa-tawa na lang, pero tandaan nyo itong mga sinasabi namin kasi actually, baka dumating yung point na kailanganin nyo itong skill na to, i-review nyo itong episode na to. Ngayon ko lang nalaman, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin pag na-choke, pero ngayon alam ko na. And congratulations, you just saved a life. Oh, Nakita mo, Very good, no? lumabas mo, di ba? gusto ko sabihin Okay. yung segment na to, or wag na lang. Sir Jun, maraming Pero- salamat sa information na Yes, binahagi mo no sa problem amin. with Na that. important to kasi baka, sana wag mangyari, pero it might. Mabuti pa yung alam namin At gagawin. least, alam na natin. Yes. Correct Ayan po. mga kapuso, magandang alamin po natin ang mga ganitong impormasyon para sa oras na hindi inaasahang sakuna ay alam natin ang gagawin. Dahil bawat oras sa ganitong insidente ay mahalaga. Thank you po. Thank you, Sir Jun. You're welcome. Thank you. Okay ka na.